Amen. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. At patuloy po tayong aawit sa Panginoon sa umaga pong ito. At nandito nga po pala kami sa lugar po ng Bagong Silang, Caloocan City, sa pangunguna po ni Pastor Luis Bailon sa District 9. Kaya muli po, isa pong mapagpalang umaga sa bawat sa atin at hayaan po natin na patuloy po nating papurihan at pasalamatan ng Panginoon sa umaga po. Sige po, tayo po ay patuloy na umawit sa Panginoon. Hallelujah, we glorify your holy name, Lord Jesus. Salamat sa iyo. Awitin po natin, you deserve, for you alone deserve all the glory. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me and lead me through my needs. For there I find you waiting, and there I find release. So with all my heart, I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Minsan pa po, awitin po natin, for you alone. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and lead me to my knees. For there I find you waiting, and
worship you, dear. Father, we love you. Hallelujah. Father, we love you, and we worship you this day. Hallelujah. We glorify your holy name, Lord Jesus. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong katapatan, O Diyos. Hallelujah. Hayaan niyo nga, Panginoon, na kayo po ang patuloy na maitaas. Kaya lamang po ang aming pinapupurihan, Panginoon, sa umagang ito. Kaya nga po ang patuloy po na kumilos sa bawat isa po sa amin. Kayaan po ninyo, Panginoon, na kayo lamang po ang aming tinataas, pinaluluguran, sinasamba, Panginoon. Sa inyo lamang po namin ibabalik ang lahat ng mapurit pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po. Purihin ang Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Salamat sa pribileyo ng Panginoon na tayo po ay mag-aralan ng salita ng Diyos at makapanalangin sa isa't isa. Purihin ang Panginoon at sa dalawang bagay na ito ay natutupad natin ang kalooban ng Panginoon na magsipag-aralan tayo sa isa't isa at makapanalangin tayo sa isa't isa. Purihin ang Panginoon. Muli po, magandang umaga sa bawat isa. Tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita. Buksan po natin yung ating Biblia sa aklat ng Roma. Aklat ng mga taga-Roma. Sa chapter 9, sa verse 30. Romans chapter 9 verse 30 hanggang verse 31. Ano ang ating sasabihin na mga hintil na hindi kabilang, na hindi na nagsisunod sa katwiran ay nagkamit ng katwiran sa makatuwid bagay ang katwiran sa pananampalataya. Sa verse 31, datapwat ang Israel ay sa pagsunod sa kautosan ng katwiran ay hindi umabot sa kautosan iyon. Pagpalain ng Diyos yung kanyang mga salita. Ang pamagat po natin ay katwiran sa pananampalataya kay Jesucristo. Purihin ng Diyos at napakabuti po ng Panginoon sa buhay natin sapagkat hindi naman po tayo Hudyo at hindi tayo sumunod sa katwiran ng mga Hudyo, ibig sabihin katwiran sa pagsunod sa kautusan, pero tayo po ay naging matuwid sa magitan ng pagsunod sa katwiran sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya purihin ng Diyos, hallelujah, sa buhay ng bawat isa po sa atin. At ano pong dahilan bakit tayo pong lahat ay nauwi doon sa tinatawag na katwiran ng Diyos sa magitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus? Anong dahilan bakit ang lahat ng tao ay kailangang mauwi sa katwiran ng Diyos sa magitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus? Ito po, ang sinasabi ng Biblia, sa verse 1 Corinthians chapter 1 verse 29. Maaring yung mga Hudyo ay nagmamalaki dahil nasa kanila ang katwiran, sumusunod sila sa katwiran ng kautusan ni Moises. Pero tayo po ay hindi naman po Hudyo. Pero po naging matuwid po tayo. Hallelujah, yung katwiran ng Diyos ay nasumpungan natin sa magitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Doon sa 1 Corinthians chapter 1, anong dahilan bakit pati mga Hudyo at mga Hintil ay kailangang masumpungan nila yung katwiran ng Diyos
sa magitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sa 1 Corinthians chapter 1, verse 29. Ito po ang isa sa mga dahilan. Sa verse 29, upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Wala pong makapagmamapuri sa harapan ng Diyos, kaya maging yung mga sumusunod sa kautusan ni Moises ay hindi pwedeng makapagmalaki sa Diyos at hindi pwedeng ariing matuwid sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pamamagitan lamang ho ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya purihin ng Panginoon, isa po sa ayaw ng Diyos na tayo po ay makapagmapuri o makapagmalaki. Excuse me po. Isa po sa ayaw ng Diyos sa kanyang mga nilikha ay makapagmapuri o makapagmalaki tayo o makapagmataas tayo. At alam naman natin na ang kalaban ng Diyos yung mga taong mapagmapuri, mapagmalaki, at hindi nakatatanggap ng biyaya mula sa Diyos yung mga taong mapagmataas o mapagmalaki sa kanyang sarili. Kaya ang mga Hudyo po, nagmamalaki sila sa kanilang sarili dahil sila yung mga Hudyo. Pero sa magitan ng kanilang pagsunod sa kautusan, hindi naman po sila naging matuwid. Kundi magiging matuwid lamang po ang isang tao sa magitan ng katuwiran ng ating Panginoong Hesus. Basahin po natin yung sinasabi ng Biblia dito sa Matthew chapter 5 sa verse 20. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga pariseo, sa namang paraan na hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Mga kapatid, kahit pala tayo ay maging katulad ng mga Hudyo na sumusunod sa kautusan ni Moises, hindi rin po tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sapagkat ang mga Hudyo po ay gumagawa ng katuwiran sa harapan ng mga tao upang sila po ay luwalhatiin ng mga tao. At hindi yun po ang nais ng Panginoon. At higit sa lahat mga kapatid, wala pong nakasunod sa kautusan. Kung babanggitin po at kung itataas po natin dito sa verse verse 17, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ng kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Yung mga Hudyo po ay, bagamat sila may kautusan, pero hindi po nila nasunod ang kautusan. Kaya lahat po ay inaaring hindi matuwid dahil hindi po nakasunod sa kautusan. At iisa lamang po ang nakasunod sa kautusan, walang iba, kundi sa katauhan ng Panginoong Hesus, ng Diyos na nagkatawang tao, at namuhay sa pagsunod sa kalooban ng Ama nung nandito siya sa lupa. Kaya purihin ang Panginoon at ang makapagliligtas lamang po sa atin ay walang iba kundi yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang po ang magbibigay ng tunay na katuwiran sa bawat isa po sa atin. At balikan po natin yung 1 Corinthians chapter 1 verse 29, upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Datapot sa Kanya kayo'y nangasa kay Kristo Jesus na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos at katuwiran, kabanalan at katubusan. Na ayon sa nasusulat, ang magmapuri ay magmapuri sa Panginoon. Mga kapatid, yung mga Hudyo po, nagiging legalismo na ho. Sumusunod sila sa kautusan, pero ang napapupurihan ay yung kanilang mga sarili. At gusto nilang mas higit sila sa iba. Pero
Kaya hindi rin katanggap-tanggap yung kanilang pagsunod sa kautosan ni Moises. Sino po ba itong mga eskribang ito? Sila po yung tagapag-ingat at tagapagsulat ng mga kautosan ni Moises. At sino po ito mga Paraseyo? Ito po yung mga Paraseyo. Sila po ang tagapagpatupad at mahigpit na nagbabantay sa kanilang kautosan. At ginaganap lamang nila yung pagsunod sa kautosan para makita, panlabas na kagandahan lamang makita yung kanilang mabubuting gawa at hindi talaga yung layunin kung bakit nila ginagawa yung pagsunod nila sa kautosan. Kaya napakahalaga ho sa atin, sa pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, bakit po tayo gumagawa ng mabuti at bakit po natin sinusunod ang kalooban ng Diyos. Ginagawa po natin ang kalooban ng Diyos at ginagawa po natin ang mabuti sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo para mapaluguran ang Panginoon, hindi ang ating mga sarili. Kaya ho, hindi po nais ng Diyos na bawat isa po sa atin ay makapagmapuri. At kung meron po tayong ipagmamalaki o ipagmamapuri, walang iba kundi ang ating Panginoon. Sapagkat siya lamang po ang nakasunod ng lubusang pagsunod sa kautusan at sa magitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, hallelujah, ay magiging matuwid tayo at magiging banal tayo, hallelujah, sa harapan ng Diyos sa pamagitan, hallelujah, ng mensahe ng Ebanghelyo na ginawa ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Kaya ho, kung babasahin pa po natin yung mga nakasulat dito, sa verse 19, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 19, sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at iwawala ko ang kabaitan ng mga mababait. Kahit yung mga mababait po, pag hindi po tayo mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, pag hindi po natin tinatanggap yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin, yung mensahe ng Ebanghelyo sa bawat isa sa atin, na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan, si Jesus ay muling nabuhay upang magkaroon tayo ng panibagong buhay, si Jesus ay nagbangon sa mga patay, at si Jesus ay nalibing, at si Jesus ay nagbangon mula sa mga patay, at si Jesus ay babalik. Kaya yung mensahe ng Ebanghelyo, hallelujah, kahit tayo po ay mabait, kung hindi naman po tayo sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, hindi pa rin po tayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang magbibigay ng totoong katuwiran sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus lamang po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesus. At sa verse 20, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 20, saan naroon ang marunong at saan naroon ang iskriba, ibig sabihin mga tagapagsulat ng kautusan, saan naroon ang mapagmatuwid sa sanlibutan ito? Kahit po yung nag-aaring matuwid sa kanilang sarili na sinasabi nilang wala naman silang inaargabyadong mga tao, wala silang ginagawang masama laban sa kanilang kapwa, pero mananatili po tayong makasalanan at mananatili po tayong hindi matuwid kung hindi po natin sasampalatayanan yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kasi si Jesus lamang po ang tanging tagapagligtas. Hallelujah! Si Jesus lamang po ang siyang matuwid. Lahat po tayo hindi matuwid. Walang matuwid, wala kahit isa. Ang mga Hudyo nagkasala, hindi sila nakasunod sa kautusan. Ang mga Hintil ay nasa ilalim din ng hatol ng Diyos dahil lahat tayo makasalanan. Hallelujah! Si Jesus lamang ang tanging matuwid na makapagbibigay sa atin ng katuwiran mula sa Diyos. Hallelujah! Kaya, ang sabi ng Biblia, sa Romans chapter 3 verse 19, ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa ilalim ng kautusan upang matikom ang bibig, ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapa sa ilalim ng hatol ng Diyos. Kaya ang bawat tao po
ay walang maipagmamalaki. At wala rin tayong maikakatwiran sa Diyos. Hallelujah! Alam natin na tayong lahat ay nagkasala at nasa ilalim tayo ng hatol ng Diyos. Sapagkat, ang sabi ng Biblia, upang matikom ang bawat bibig. Wala pong makapagmamalaki sa bawat isa po sa atin. Sa Romans chapter 11, verse 28, tungkol sa Ebanghelyo, Romans chapter 11 verse 28, tungkol sa Ebanghelyo ay mga kaaway sila dahil sa inyo. Ang tinutukoy po dito ay mga Israelita. Datapot tungkol sa pagkahirang ay mga pinakaiibig sila dahil sa mga magulang. Dahil po sila ay mga lahi ni Abraham. Sapagkat ang kaloob at pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Sapagkat kung paano kayo nang nakaraang panahon ay masuwayin sa Diyos, dapat ngayon kayo nagkamit ng habag sa magitan ng kanilang pagsuway. Mga kapatid, bakit hindi tayo pwede makapagmalaki sa Diyos na kahit tayo po ay Kristiyano na ngayon? Yung mga Hudyo po, sinasabihan din na wala silang maipagmamalaki sa Diyos dahil hindi naman sila talaga naging matuwid sa pagsunod sa kautusan. At tayo mga Kristiyano, wala rin tayong karapatang magmalaki sa Diyos sapagkat naligtas lang po tayo sa pamamagitan ng awa ng Panginoon. Sa pamamagitan ng awa ng Diyos. Ang mga Hudyo, pinahintulutan ng Diyos na sila'y tumanggi sa Ebanghelyo ng Panginoon, pero tayo mga Hintil naman po ang siyang nabalingan ng Ebanghelyo ng Panginoon, kaya naligtas po tayo. Amen? Kaya, sa verse 31, sa Romans chapter 11 verse 31, gayon din naman ang mga ito ay naging masuwayin ngayon upang sa mamagitan ng habag na ipagkaloob sa inyo sila na may magkamit ngayon ng habag. Sapagkat ang lahat ay kinulong ng Diyos sa kasuwayan upang siya ay mahabag sa lahat. Hudyo man, mga Hintil o tayong lahat, inilagay po tayo ng Diyos sa ilalim ng kanyang habag o kanyang kahabagan. Kaya wala po tayong maipagmamapuri o maipagmamalaki sa ating sarili. Hallelujah! Ang mga Hudyo walang maipagmamalaki. Tayo mga Hintil ay tikom din ang bibig natin at wala rin tayo maipagmamalaki. Ang tanging maipagmamalaki lang natin ay walang iba kundi si Jesus. Ang pwede lamang nating itaas ay walang iba kundi iisa na siyang matuwid. Walang iba kundi si Jesus. Sa magitan ng pananampalataya natin kay Kristo Jesus, ay aariin tayong matuwid o aariin tayong ganap ng Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon at sa Romans chapter 9, sa verse 15, ang tanong ko rin, sinong magmamalaki sa Diyos, ang putik o palayok laban sa magpapalayok? Mayroon bang may pagmamalaki ang luwad sa magpapalayok? Alam po nating wala. Amen? Alam naman natin tayo nilikha lamang ng Diyos at wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Na kahit nagagawa natin yung mabubuting bagay, pero dapat natin gawin yon, yung mabubuting bagay, pero hindi natin pwedeng ipagmalaki yon sa Diyos. Hallelujah! Ang pwede lamang nating maipagmalaki ay ang Diyos. Hallelujah! Sa bawat tao at sa buhay natin, walang iba kundi ang Panginoon. Hindi rin yung ating mga tinatangkilik ang pwede nating maipagmalaki. Kundi ang pwede lamang nating ipagmalaki ay ang Diyos, ang Panginoong Jesus. Ang sabi ito, sa Romans chapter 9 verse 15, sapagkat sinasabi niya kay Moses, ako'y maawa sa aking kinawaan at ako'y mahabag sa aking kinahabagan, kaya hindi sa may ibig, hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Kahit po tayo nagpapatuloy at tayo po ay masigla ang gawain o ministeryo natin sa Panginoon, naligtas lamang po tayo at nakapaglilingkod lamang po tayo dahil sa awa ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sa verse 17, sapagkat sinasabi ng kasulatan tungkol kay Paraon, dahil sa layang ito, itinaas kita upang aking maihiyag sa magitan mo ang aking kapangyarihan at upang aking pangalay may tanyag sa buong lupa. Sa verse 18, kaya nga sa kanyang ibig siya ay naaawa at sa kanyang ibig siya ay nagpapatigas.
Sa verse 19, sasabihin mo ba sa akin, bakit humahanap ba siya ng kamalian? Sapagkat sino ang sumasalangsang sa kanyang kalooban? Ngunit, o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga, ang bagay na ginawa doon sa ginawa sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? O wala bang kapangyarihan sa putik ang magpapalayok upang gawin sa isa-lamang limpak ang isang sisidlang sa ikapupuri, ang isa sa ikahihiya? Kung ang Diyos ay iniibig na ihayag ang kanyang kagalitan, pakilala ang kanyang kapangyarihan, nagtiis ang malaking pagpapainuhod sa mga sisidlang galit na ngahanda sa pagkasira, at upang maipakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa sisidlang awa ng kanyang inihanda ng una, maging sa atin na kanya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi mula rin sa mga Hintil. Ibig sabihin, hallelujah, ang pag-ibig ng Diyos, ang habag ng Diyos ay hindi lamang sa mga Hudyo, hindi lamang sa mga Hintil, sa lahat ng klase ng tao. Kaya, hallelujah, ito po ang nakatutuwa sa ating Panginoon, hallelujah, na tayo po na mga luwad lamang, hallelujah, minsan ay meron pa tayong lakas ng loob na labanan yung kalooban ng Panginoon. At ang puti ko ay walang karapatang labanan yung magpapalayok. Tayo po ay clay at siya po ang the potter. Ang magagawa lamang po natin ay kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa buhay natin, yun po ang dapat po natin sundin. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Diyos dahil sa kanyang pagpapahinuhod sa atin. Dahil sa kanyang pagpapahinuhod sa atin. Pero alam niyo mga kapatid, huwag natin hintayin yung araw ng paghukom para hintayin pa natin yung pagpapahinuhod ng Diyos. Ngayon pa lamang, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon, yung kanyang pagpapahinuhod sa atin, walang makapagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kailangan natin ng pananampalataya sa anak ng Diyos na si Kristo Jesus. Sampalatayan natin siya, sapagkat siya lamang ang tanging may iharap natin sa Ama sa araw ng paghuhukom. Walang iba kundi ang ating pananampalataya sa anak ng Diyos na si Kristo Jesus. Sa Titus chapter 3, verse 4, ngunit nang mahayag sa atin ang kagandahan loob ng Diyos na ating tagapagligtas ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa gawa, sa katuwiran na ginawa natin sarili. Yung kaligtasan po natin, hindi po natin ginawa yan sa pamagitan ng ating sariling katuwiran. Ginawa po yan lahat ng Panginoon. Kundi ayon sa kanyang kaawaan at kanyang iniligtas tayo sa magitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo, na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa magitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, upang sa pagkaaring ganap sa atin sa magitan ng kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang mga Hudyo po, hindi po pinapaintulutang magmapuri o magmalaki dahil sila po nasa ilalim din sila ng hatol ng Diyos. Kailangan nilang sampalatayanan ang katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mga Hintil, tayo mga mananampalatayang mga Hintil, wala rin din po tayong karapatan na magmalaki, kundi tayo po ay patuloy na umasa sa biyaya ng ating Panginoong Jesus. Umasa po tayo palagi sa awa ng Panginoon, at kung mayroong mang maitaas ay walang iba kundi maitaas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus sa buhay po natin. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa, at sa oras pong ito, tayo po ay mananalangin. Hallelujah, o dakilang Diyos na makapangyarihan. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Tinuturuan niyo kami, Panginoon Diyos, na magpakababa, Panginoon, palagi. Alala kung paano tinuturuan mo mga Hudyo, Panginoon Diyos, na magpakababa. Ang mga Hintil ay tinuturuan mo rin magpakababa. Alala kami mga Kristiyano, Panginoon Lord God, ng mga Hintil, Panginoon. Alala mga dating walang Diyos, hallelujah, ay tinuturuan mo lalong magpakababa. Hallelujah, at binibigyan niyo kami ng pasanin, Panginoon Diyos, para sa mga hindi pa naliligtas. Gayun din, Panginoon Diyos, sa mga Hudyo, sa Israel, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa iyo. Aming Ama, talagang sila ang iyong hinirang at iyong pinili. Hallelujah. At kami, Panginoon Diyos, hindi talaga salipin ng Israel. Pero dahil sa pananampalataya kay Kristo Jesus, naging anak din kami ni Abraham, Panginoon.
Kaya dinadalangin din po namin, O Diyos, ang bawat mga hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon, aming Ama, nawa Panginoon, matagpuan nila ang katwiran ng Diyos sa magitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Salamat po, ingatan niyo ang bawat isa. Walain mo rin, Panginoon Diyos, ang aming mga tagapanguna mula sa aming General Superintendent, Pastor Glenn Joseph Masaredo, Panginoon, hallelujah. At nadalangin din po namin, Lord God, ang mga district supervisors, Panginoon Lord, mula sa District 1 hanggang District 9, Panginoon Diyos. Salamat po sa lahat ng mga kababayan po namin na nangangailangan ng iyong kalinga, nangangailangan ng iyong tulong, Panginoon Lord God. Aming Ama, kung may higit na makatutulong sa amin, O Diyos, sa aming buhay, walang iba kundi ang manampalataya sa anak ng Diyos na si Kristo Jesus. Salamat po. Ingatan niyo ang bawat isa. Patuloy na gabayan ng banal na Espiritu at patuloy na punuin kami ng bunga ng Espiritu. Salamat po, aming Ama. Hallelujah. Sa iyo lamang lahat ng papuri, parangal at pagsamba at pagluwalhati. Sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. God bless you all. God bless po. Bye-bye.